mayroon daw ni Ray isang puno riyan. Rosita Trillanes ang kanyang pangalan. Bakit daw binanggit ang bagay na iyan? Malaking damage daw magiging dulot niyan. Alam mo, Paul, hindi ko alam kung bakit naging tagapagturo at naging ministro ka dyan sa Iglesia ni Manalo. Hindi ka marunong usap ng marangal eh. At hindi ka marunong bumasa ng body language o pakiramdam ng iyong mga superior. Sukat kantihin mo yung Rosita Trillanes na yan. Dapat, hindi mo kinantiyan sapagkat si Ginoong Iranio Manalo ayaw niya makantiyan. At si Ginoong Teofilo Ramos. Sino ba itong si Rosita Trillanes? Dating miyembro po ito ng Iglesia ni Manalo na nagreklamo na siya raw ay ni-rape ng isang mataas na pinuno dyan sa... Ano, Paul? Gusto mo ba na talakayin natin ito? Saka yung iba pa? Si Ginoong Ramos nga ayaw eh. Alam na alam niya na kapag tinalakay niya yan mas malaking damage ang pupunta sa inyong iglesia. Inyo bang napansin, mga kaibigan? Rosita Trillanes, pag pinag-usapan, sino ba ang nanray? Ito ay tanong lang. Wala silang kibo sa bagay na iyan. Silence means yes. Masyadong hahaba kung isasalaysay. Pagbubulgar ni Ray at banta sa buhay. Mayroon daw nakawan, mayroong pagpatay, mayroong paglalasing, mayroong panghahalay. Sino ba talaga ang merong heinous crime? Hindi ba kayo ang may heinous crime? Yung 5 estudyante ng PUP na pinalutang ninyo sa Ilog Pasig, ha? Sino ang may heinous crime? Hindi ba yung vigilantes ng Iglesia ni Cain na pumugot sa ulo ng kanilang kalaban? Yan nakadyaryo yung mga yan Gusto mo dagdagan ko, Paul? Natatandaan mo ba yung mga nang hold up noon, 1999? Sa 7-Eleven, sa isang drugstore, sa isang restaurant na pumatay pa nga sila, sa isang reporter ng Channel 4. Hindi ba taga Ramos Tarlac yan? Kaya kong patunayan, ang dalawa sa mga yan, miyembro ng Iglesia ni Cain. Sabihin mo lang sa programa mo, patunayan mo, Ray, Ismael, ang akusasyon mo at patutunayan ko yan sa inyo. Yung nakawan sa Clark Air Base, ng mga kotse, mga office supplies, mga iba't ibang mga mahalagang kasangkapan. Sabihin mo sa programa mo, Paul, patunayan mo, Ismael, patutunayan ko sa inyo yan. Bilang paalaala, Renate. Pinantaan ngayon itong natiwalag. Natakot din yata at biglang naduwag. Kung baga sa aso, ang buntot ay bahag. Ano ang nangyari? San siya napadpad? Ang pobre bumalik sa iglesyang mali. Parang baboy nga siyang balik sa pusali. Ang magkakaaway nagkasamang muli. Diba sila ngayon ay nakakadiri? Sino sa inyo ang may kredibilidad? Kabalbalan ninyo sa madla ay bilad. Pagkat kayo-kayo ang siya ring naglantad, mga lihim ninyo nagawain laba. Ito ba'y paghatol o isang paratang sa mga ministrong duwag at bulaan? Huwag kayong magduda o mag-alinlangan, si Eranio mismo ang inyong pakinggan. Ngayon, kung ang isang manggagawa, mga kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan.
Kung ang isang manggagawa kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa siya pang nagtuturo ng katiwalian, ay lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Eh, sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan. Hindi ho ba naman isang napakarahas na pagpaparatang yan? Hindi. Yung kapatid magkamali man, hindi sinadya. Yung ministro sinasadya. Paano ating gagawin sa iglesia? Kayo maghahari sa iglesia? Hindi. Tamaan kayo ng kidlat at kulog bago mangyari yan. Kaya sabi ko sa Diyos, napakarami ho namang dapat bahaing manggagawa, bakit hindi mo siyang binaha? Para malipol ang mga tampalasang taong ito. Nadaig pa ang kasalanan ni Judas, iisang beses ko'y pinagkanulo. Iisang nagkanulo sa panahon ni Kristo. Pero ngayon, lahat ng manggagawa nagkakaisa, ipagkanulo Diyos. Iyan ang patunay na ang iglesia nyo di tunay na sa Diyos, kundi sa demonyo. Habang may panahon, magsisi na kayo. Ang anyaya namin, iisipin mo ito.